natin, kung talagang ikaw ay galit ka sa taong ito, mas mabuti pang hindi ka na niya kilala. Ba't ka nagagalit? Ba't ka napipiko nung sinabi niyang hindi kita kilala? Gusto mo palang kilalanin ka niya? Affected nga eh, no? Affected ka. Pag hindi ka pala niya kilala, medyo masakit palang loob mo kung hindi ka niya kikilalanin. Ibig sabihin, ang laki ng importansya mo. Pag-importansya mo sa dating Pangulo. Yun ang lumilitaw. Ang liwanag naman ito eh. Di ba tayo minsan? Opo. Meron tayong ina-analyze dito eh. Nakapagbitaw din ako ng ganun eh. Sino ba itong dalawang ito? Hindi ko masyadong kilala ito eh. Naalala nyo ba yun? Opo. Naalala nyo eh. Yung isa si Congressman Atrasado. Nung nagtanong kayo doon, no? Yung isa, yung artista. Hindi ko kilala itong mga ito eh. Tapos sabi mo naman, kilala ko po sila. Kilala ko po sila. Naalala mo yun? Yes po. Nilista ko pa nga po pangalan ng mga yan eh. Sabi ko gano'n. Bakit ako nagbitaw ng ganung pananalita? Kasi kilala ko yung dalawa yan, yung dati. Nung hindi pa nag-Quadcom eh. Magalang yung dalawa. Kaibigan ko yung dalawa na yun eh. Ha? Hindi nagtuturo ng ganun. Hindi niya, are you rebuking this committee? Hindi ganun. Yung kakilala ko? Magalang yun. Mga kaibigan ko yun eh. Yung isa, kapitbahay ko nga ng ano eh. Paano ko ngayon sasabihin? Kaya nga sinabi ko, hindi ko sila kilala. Kasi pareho silang hindi sila abogado. Kasi malaki na pinagbago nila. Teka muna, hindi naman sino ba itong mga ito? Hindi na ito yung mga kakilala ko. Yun lang ibig ko sabihin dyan. Yun nga. Okay? Sapagkat, sinasabi nga natin palagi, hindi po kayo abogado eh. Pero kung magtanong po kayo, kahit na po wala na sa hulog, ipinipilit ninyo eh. Kaya po sa panig po nung nakakaalam ng batas, nakakaawa po kayo eh. Ito yung punto natin, kaya ako nasabi. Kaya kanina, nung sinasabi dinidiscuss natin, ba't hindi niya ako kilala? Ba't ang sakit ang loob mo? Gusto mo bang kilalanin ka pa rito eh? Galit na galit ka rito? O ngayon, pansinin mo ngayon, anong klaseng katangian ang ipinakita nila sa buong Pilipinas? Yun. Natin magalang, bastos, pikon, High blood, yung isa. pang-apat, high blood. Mainitin ulo. Yung high blood, kilala mo naman yun eh. Si Congressman Paduano yan. Kaibigan natin yan. Walang tatalo. Walang tatalo. Pero yun, alam mo ba yung 14 na oras ko, ina-expect ko na magtatanong siya, meron siyang line of question. Hindi pala siya nagtanong. Doon ako nasipayo eh. Kasi hinihintay ko yung mga linya ng itatanong ni Kong Karamps. Wala, puro lang pala sa order. Sabi, order. Nagpo-point of order na lang siya. Puro point of order. Ito yung problema natin. Pag nag-point of order ka, pangkaraniwan, dapat merong mga rules na nilabag mo. Okay. Kasi raw, sinabi niya, hindi rules ang sinasabi niya eh. So, pinipilit niya yun. Hanggang doon lamang ang kaya niyang gawin. Pinipilit niya na merong nilabag sapagkat napatunayan na ganito, bakit iniiba mo? Wala sa hulog talaga yung mga ganun eh. Kasi pagka point of order kong tatawagin agad siya kasi uunahin siya, di ba? Priority yung point of order. Pag nag-point of order ka, ang sasabihin ng chairman, what rule has been what is your point of order? What is the point of order? Kasi it presupposes the violation of the rule. Tama. Ano yun? Wala naman pangkaraniwan. Wala silang sinasabi na rule na na-violate. O kamukha nung sinasabi ni Congressman Abante. Pinangaralan niya si Pangulo. Pangulo, kanya, kami po ay nakikiusap, huwag po kayong gagamit ng mga bastos na pananalita na ganito, na bulgar na ganito, ganyan-ganyan. Sapagkat po, hindi namin papayagan yan. Magpo-point of order po ako. Anong basis ng point of order? Halimbawa, di ba, yung Pangulong Duterte, palagi niyang ginagamit yung PI. Alam na natin yun. PI, sabi niya. Para sa kanya, bulgar yun. Paano kung halimbawa, nandun ako, wala lang na gano'n
nasa dalawang pagdidesisyon ng Korte Suprema. Yung PI, hindi isang bulgar na